nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Yun, na magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin itong kongreso. Talagang binabraso po si si VP Sara. So pinaiimbestigahan po nila ngayon at pinipilit nila yung Commission on Audit na maglabas ng report tungkol dun sa kung paano ba ginamit ni VP Sara yung kanyang confidential funds. Pero ang nangyari, tinabla sila ng COA. So bago natin simulan yung topic na yan, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin natin itong balitang kung paano tinabla ng COA itong mga sip-sip na kongresista. Tumanggi ang Commission on Audit na isa publiko ang resulta ng kanilang audit report tungkol sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Isipin nyo yung confidential funds na yan, ang tagal na yan. Pag-upo pa lang ni VP Sara bilang Vice President, pag-upo pa lang ni Marcos bilang Presidente, yan yung yan yung pinaka naging maingay na naging issue, kinasangkutan ni VP Sara, yung confidential funds na nanggaling naman yung pondo galing sa Office of the President, tinransfer yan. So in 11 days naubos o ginastos ni VP Sara yung confidential funds dahil ano na yun kailangan ng magastos yung budget dahil patapos na yung taon. Kung hindi, baga masisita siya ng COA dahil nga meron siyang unused funds. So, siyempre, inilaan niya ni VP Sara sa mga proyekto niya. Kung hindi natin alam, kaya nga confidential So, yun yung hanggang ngayon, diyan nila pinuputakte si VP Sara yung confidential funds niya. Kaya ang mga mambabatas maghahain daw ng motion para ilabas ang COA findings. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagsalang ng budget ng Commission on Audit sa House Committee on Appropriations, naging sentro ang issue sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong nakaupo pa si Vice President Sara Duterte. Ayon sa COA, nakapagsumite na ng liquidation reports ang OVP at DepEd. Meron na rin daw audit findings ang ahensya. Yun nga lang, because of the nature po of the funds which is confidential, so ano po yun, hindi po namin madidisclose. pero git ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, interesado ang taong bayan kung paano ginastos ang pondo. Kaya Interesado yung taong bayan o interesado kayong punahin lang o bahiran lang ng hindi maganda yung paggamit ng confidential funds. Dito, mabuti pa itong taga-COA, matatalino Diba? Na alam nila, doon pa lang sa salitang confidential funds, sa nature pa lang ng salita, confidential, hindi nila pwedeng i-disclose. Pero pinipilit nitong mga kongresista na to na naturing ang mga mambabatas, hindi alam kung ano ibig sabihin ng confidential. At gagamitin pa yung taong bayan na sinasabi curious sila kung saan ginamit ni VP Sara yung confidential funds niya. Ano naman, kitang-kita naman kung ano yung motibo nitong mga to na politika. Dahil nga yan yung utos sa kanila ni Tamba na birahin si VP Sara para, alam niyo yun, para sa susunod na presidential election, magkaroon sila ng edge. Maging lamang na sila, kumbaga magtanim na sila ngayon ng paninira para pagdating na 2028, aanihin na lang nila. Sigurado yan hanggang 2028 ang ibabato diyan kay VP Sara. Yung confidential funds na yan. Kahit na ito na nga, sinabi na nga ng COA na
nakapag-sumite na ng audit reports yung kanilang opisina at meron na silang kumbaga ayos na. Kumbaga naibigay na ng ni VP Sara lahat ng mga dokumento kailangan at wala silang nakitang audit findings. Pero ayaw pa rin maniwala nitong mga sipsip at talagang gusto nilang brasuhin itong COA para isa publiko yung audit report nila na which is mukhang mahihirapan sila dyan. Mukhang kailangan nilang kumuha ng court order muna bago maglabas ng report. Itong COA, syempre, kumbaga kailangan ng batas dyan dahil alam ko sa mga ganyang senaryo, talagang hindi yan basta-basta pwedeng ilabas. Kumbaga hindi kasi sakop ng Freedom of Information, FOI bill na yan, yung Freedom of ano ba yun? Yung pwede mong makita pwede ka makahingi ng mga dokumento. Freedom of Information yata yun. Yung nga yung pinirma ni Pangulong Duterte. Yung nga lang, is under lang yun ng executive department lang. So, hindi sakop doon yung OBP. Dahil hiwalay siya sa executive. So, mukhang hindi yan magiging madali para sa mga kongresistang sipsip na makuha yung gusto nilang makuha kahit na maglabas pa sila ng memorandum o kahit ipasipina pa nila yan dahil kumbaga kailangan niya ng panibagong batas para lang mabigyan ng kumbaga mapagbigyan yung gusto nilang mangyari. Nagmosyon ng kongresista para ilabas ng COA ang mga hinihinging dokumento. May I therefore move, Madam Chair, to subpoena Dulces Tecum. O yan, kilala nyo naman kung sino yung kongresista na yan. Guilty po yan sa kasong child abuse na binitbit yung mga, kumbaga, dinala yung mga kabataan sa bulubundukin kung saan may mga NPA. So, napatunayan po ng korte, yung guilty po sila. So, nandiyan pa rin po, nakaupo pa rin po dyan. So, mas paniniwalaan pa ba natin itong mga to na hinatulan na ng korte na guilty. Naturingan teacher to, kumbaga, sinamantala yung mga kahinaan ng mga minor de edad. Sabi po ng korte yun, guilty po ito. Ngayon, siyempre, dahil nga galit o nilabanan ni VP Sara yung mga NPA at sinasabi nga nila na ito mga sympathizer daw, gigil na gigil kay VP Sara kaya binabraso nila ngayon yung Office of the Vice President. Ginagamit niya yun yung COA para maglabas ng report. So, dapat singilin din natin ng taong bayan na ilabas din nila yung mga COA report sa mga pinagkaagastusan ng mga aktivistang kongresistang to para malaman din ng taong bayan yung mga interesado rin kami saan nila dinadala yung budget nila, hindi yung certification lang na nagamit ninyo yung pondo ninyo. Baka kasi dinadala nila sa bundok at pinamimigay kung kani-kanino lang. Be issued to COA for these AOMs or kung meron mang notice of disallowance or suspension issued to the Office of the Vice President and to the Office of the Department of Education. I so move, Madam Chair. Matatanda ang naging kontrobersyal ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 na wala naman sa General Appropriations Act. Kaduda-duda raw ang paglilipat ng mga pondo mula sa contingent fund ng Pangulo. Habang noong 2023 gaan naman binigyan ng Kaduda-duda daw yung paglipat daw ng pondo ng Pangulo papunta sa Vice Presidente. So ibig sabihin mo ba inutusan ni Vice President Sara Duterte si Bongbong Marcos na ilipat yung pondo? Diba? Isipin mo yun Si VP Sara ba yung mag-uutos na ilipat sa kanya yung pondo na yun? Siyempre, ang naglagay nun, presidente. So kung ano mang reason yun, ang presidente lang nakakaalam. At yun na dapat tanungin, bakit inilipat ng presidente yung pondo na yun sa Office of the Vice President? 500 million pesos na confidential funds ang OVP. Sa parehong taon, pinaglaanan din ng 150 million pesos na confidential funds ang DepEd.
Pero paulit-ulit nilinaw ng COA na hindi nila maaaring sabihin ang detalye ng audit findings. Dahil dyan, nagbabala si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas na i-defer o ipagpaliban muna ang budget hearing ng COA. Gusto po namin malaman. O, diba? Tapos ngayon, nangiipitin nila yung budget. Diba? Yung gagamitin nilang panakot na iipitin namin yung budget yung budget niyo pag hindi niyo inilabas yung report na gusto nilang makuha. So, tingnan natin ngayon diyan kung itong COA matatakot nitong mga kongresista na to para sa budget. Kasi pwedeng talagang yan yung pinakamagiging sandata nitong mga kongresista na to dahil sila yung nagbibigay ng budget eh. So, doon nila pwedeng ipitin yung COA para makuha nila yung gusto nilang makuha. Di ba? Talaga kung ano ang pinagagastusan dito. And I'm sure very, very curious po ang lahat dito. Pero come 1 year, hindi pa natin malaman kung saan talaga ginasta. So, Madam Chair, I think we should defer this, kung hindi nito. Hindi ba nila naiintindihan? Ibig sabihin ng confidential funds. Ha? Mga mambabatas kayo, hindi nyo alam ang ibig sabihin ng confidential. Ano bang klase mga mambabatas itong mga to? May ibibigay yung explanation sa atin. Sa huli, lumusot na rin sa komite at tinapos ang deliberasyon sa budget ng ahensya. Nagkomento naman si DepEd Secretary Sonny Ang. Di ang ending, wala din. Hindi nila napiga yung COA na ilabas kung ano yung gusto nilang makuwang sagot tungkol dun sa confidential funds. Kasi alam naman nila na hindi yan basta-basta pwedeng ilabas kasi nga walang batas. Unless kung yan ay galing sa executive branch na which is merong FOI bill. So pwede sila makahingi. Eh since wala nga, ayaw nilang aprobahan yung panahon ni Pangulong Duterte, ipinapasa yung freedom of information na yan, tinanggihan nila dahil nga masisilip sila. Malalaman kung saan nila ginagastos yung pera nila. Ito ngayon yung resulta. So hindi nila ngayon mapiga yung COA na maglabas ng report tungkol dyan sa confidential funds ni BP Sara. So, ang ending, ibinigay din nila yung budget na kailangan ng COA. So, pahiya itong mga sip-sip kay Tamba. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.